Kailangan ko na lang i-suporta ninyo. Walang problema sa amin yan, Don Gustavo. Pagbutihan yung proteksyon sa amin. Ito ang tamang panahon para pamunuan ni Tanggol. Unatang ito. Meron akong bagong kausap na supplier natin. Sa tulong nila, mas lalong lalakas ang bentahan ng ating droga. Anong sabi ni Mr. Kwon? Magpapadala na sila ng shipment. Hindi na pwede magtagal si Kuya Maki sa loob. Kailangan na natin siyang malabas. Kailangan natin makahanap ng malaking tao. Yung maraming pera para makajackpot tayo. Kung alam lang ng lola mo kung gaano ka kabait at kabuting tao, sigurado ako ipagmamalaki ka na. Lalo na sa gagawin mo sa mga kalugar mo. Pumunta kayo sa Quiapo, kumahanap kayo ng mga tao. Sumunod kayo sa amin, namimigay ng pera si Tanggol. Tutulungan natin sila, bibigyan natin sila ng pera para maayos ang buhay nila. Malaki ang Quiapo. Sigurado ako meron din tayong mabubudol na mayaman. Dati, kinamumuhian tayo dito. Para tayong mga salot dito sa lugar natin. Tapos ngayon, no? Nandito ka. Ikaw ngayon tumutulong sa kanila. Ano, tutulungan pa di ba natin ng pamilya mo? Oo, Teng, bibigyan natin ng pera si Lola dahil alam kong kailangan nila yan. Kahit anong sama ng loob ko sa kanila, hindi ko sila kayang tiisin. Mas naninimbang pa rin ang pagmamahal ko sa kanila kahit ano pang nagawa niya sa akin. Ramon, kumusta yung shipment natin mula kay Mr. Kwon? On the way na yung shipment, Papa. Saka pala, dapat si Tanggol nang humawak itong produktong ito. Dapat siya na mag-asikaso nito. Ramon, Oh, may masamang balita ho. Nagkaroon ng rigodo ng mga tauhan sa pier. Hindi nila alam na paparating ang shipment natin. Baka huwarangin nila. aba, hindi pa na yan. Nagkausap na kami ni Gustavo tungkol dyan. Alam niya na lahat ng ating produkto dyan dumadaan. Bakit hindi alam ng mga bagong tauhan ni Roberto na meron tayong parating na shipment? Baka naman nagkataon lang, Ramon. Lalo na ngayon, eleksyon. Baka busy ang mga gerero. Ang mabuti pa, timbrehan mo si Mayor. Hindi pa demantala yung ating produktong yan. Miss Papa, anyway. Excuse me, I have to take this call. Wake-up call para sa atin ang nangyaring ito kay Roberto. Paano kasi itong pamilyang to, medyo masyadong kampante. Pumunta tayo sa Quiapo Church kung saan open target tayo. We hold public events sa mga lugar na wala tayong masyadong security. What for? Para iparamdam sa publiko na magka-level tayo? No. We are the guerreros. Roberto, bakit ka nagpalit ng mga tauhan sa pier? Kailangan kong balasahin muna ang mga tao. Medyo may sa pier. Nagkakasilipan na. Lalo na ngayon na ang utos ng Pangulo, pagsugpo sa droga. Bakit hindi mo sinabi sa akin? May paparating kami shipment. Mas makakabuti sa ating lahat. Huwag muna natin niyang ilabas agad-agad. Magpalamig muna tayo. Baka hindi mo nabalitaan, may nagtangka sa buhay ko. Kapag nasilip yan ng kalaban, pare-pareho tayong sasabit dito. Roberto, kailangan mailabas ang shipment namin. Kaya kayo nandyan, binabayaran para gawin ang trabaho ninyo. Sandali nga. Huwag mo akong utusan. Pare-pareho tayong nakikinabang dito. Huwag mo hintayin maubos ang pasensya ko, Roberto. Huwag mo na lang inuutos ko. Ramon! Your problem is not my problem. Bastard. Well, hindi lang seguridad natin ang dapat pagtuunan ng pansin. Remember, malapit na ang filing ng candidacy. At magiging legal ng lahat. Handa na ba kayo sa mga kailangan natin? Yes, Lola. Naasikaso na yun ni Ma for me. Ikaw, Jackie. Baka naman napapabayaan mo na ang kampanya mo habang busy ka for Miguelito. Ay, hindi, te. Ready na ako. Nakapagpagawa na ako ng poster.
kababaihan ng Maynila. First nominee, Jackie Guerrero. Gagamitin mo ang pangalan ng pamilya? Guerrero naman ako ah. Tingnan mo nga naman. You are a user in more ways than one. Pilar! Doon siya mananalo eh. Oo nga. Tsaka, ano bang use ang pinagsasabi nyo? Eh, ako nga yung may-use nyo. Yung pork barrel, yung boto ko sa Kongreso, yung suporta ko para kay Mayor Miguelito. Yun, no? Yun kung manalo ka. Ayusin mo muna ang sarili mo dun sa party list na yan. Well, pag nakita naming effective ka bilang congresswoman, susuportahan ka namin sa distrito ng Quiapo. Kayang-kaya mo mag-executive, ma. You can even go for vice. You know what? I have a better idea. Why don't you run for mayor? Mayor! Pwede ako mag-mayor? Yes, you can, ma. Pwede ako mag-mayor! Umasa ka pa. Tandaan mo sana kung anong klaseng tao ka. Nasa ganon, hindi ka masyado mangarap. Okay? All this political talk for breakfast. My God! Kakaumay! Ay. Anong problema? Si Ramon Montenegro, Dad. May shipment ng droga. Gusto niyang mailabas kagad. Sa akin niya pinapasikaso. Anong problema doon, pa? Isn't that a deal with that family? Hindi mo naiintindihan ng problema. Droga ang pinag-uusapan natin dito. Mainit kayo ng National Anti-Drug Commission. Kapag pinakalaman natin yan, siguradong tatatak ang Guerrero. Paano kapag kahulihan? Sabi tayong lahat. Oh, come on, Roberto. You're the mayor. Kayang-kaya mo yan. Kaya mahirapan ka o hindi. Hindi yun mahalaga sa mga Montenegro. Ang isipin mo, pondo na nakalaan para sa atin ang nakapangyari ito. Ano nangyari? Berto na yan. Mamatigas! Sinabi ko na sa inyo, hindi sila dapat pagkatiwalaan. Ay, naku anak. Hindi naman talaga kayo magkakasundong dalawa. Palagi kang galit sa kanya. Eh, alam niyo naman ang nangyari, Papa. Pinabayaan nila ako na matagal sa loob ng bilangguan. Lalo na ng Robertong yan. Pero ang pagkakaalam ko, ginawa naman niya lahat ang kanya magagawa. And you believe him? Ha? Mga sinungaling ang mga Guerrerong yan, Papa. Oh, tama na, tama na, tama na. Ako na ang aayos din, okay? Compadre! Napatawag ka. Compadre, may problema kami sa tauhan. Mukha yatang nagpalit kayo ng mga tauhan. Baka naman di makalusot ang aming mga items. Andre, hayaan mo at ako nang bahala. Relax ka lang. Naku, salamat, compadre. Pinakiusap ko si Ramon kay Roberto. Pero mukha yatang hindi napagbigyan siya ng anak mo. Mukha yatang marami kayong pinagkakaabalahan ngayon, Hayaan mo, compadre. Pagsasabihan ko. Compadre,
Sana hindi magkaroon ng epekto ito sa ating dalawang angkan. Hindi, compadre. Alam mo naman, malakas ka sa akin. Salamat naman. Ako na ang bahala. O sige, compadre. Maraming salamat, ha? Adios. Masyado. Kamusta, Berto? Tanggol, ayos na. Marami na kami nahanap na matutulungan natin. Kilala niyo ba lahat yan? Baka mamaya lokohin lang tayo. Hoy, sabihin nyo sa kanila, hindi sila uubra kay Tanggol, ha? Kilala niya lahat ng tao dito. At kung lulukoy nila tayo, bugbog ang kakabuti nila sa atin. Tanggol, ano na gagawin namin? Tawagin niyo na sila. Pakirin niyo. Kakausapin ko silang lahat. Estong, tawagin mo si Jimboy. Sabihin mo may sasabihin ako. Bilangin niyo lahat to. Sige. Ate, parang awa mo na. Baka gusto niyong bilhin itong kwintas ko para lang sa anak ko. Nasa ospital kasi. Oo, ate. Hindi ako Mura lang bumibili po ng ito. ganyang chip. Ay, hindi po totoo po ito. Bigay po ito Tingnan sa mo akin yung ng asawa alahas ko. ko. Ang Tingnan niyo po layo-layo ng kakulay. itsura. Ginto ito. Ang alahas Tingnan ko, mo. ang layo. Yan, oh. Salamat, ate. Di bali na. Dito yun, sir, eh. Ayun yung mga magnanakaw, sir. Ate, sigurado ako, sir, ah. Yung mga kausap niya, yun yung mga magnanakaw, eh. Ate, saan na po tayo? Yung mga kausap mo dito. Doon po. Doon sila pumunta. Tara, punta natin. Tara na. Punta pa natin, tuloy. Tara, sir. Ano? Magkano tayo? Kulang-kulang 8,000. Oh, malaki na rin, ah. 100,000 hinihingi sa atin, Gracia. Aga pa naman eh. Basta sipagan lang natin. Pakaipon din tayo. May mga nakita kong inchik sa kopyaan. Baka makadiskarte tayo doon. Gracia, kasalanan ko to. Dapat kinuha ko yung baril kay Maki. Kasi ano ba nangyayari to sa pamilya natin? Una si Kaloy. Tapos ngayon, Kung magsasalita ng ganyan, huwag na yun, paeng. Patay na si Kaloy. Ikaw na lang ang lakas ko. Wala na akong mapaghuhugutan pa. Kaya huwag kang mawawalan ng pag-asa, paeng. Kailangan kita. Kailangan ka ni Fatima. Kailangan ka ni Maki. Kailangan ka na buong pamilya. tama ka, Gracia. Kailangan tayo ng mga anak natin. Kaya natin to. Kawawa naman si Maki. Sino kaya yung mga hayop na yun na gumulpi sa apo ko? Siyempre, sino pa ba? Hindi mga walang yung pulis na yun, yung gumulpi sa apo mo. Nakakabwisit sila. Inosente si Maki tapos sinaktan nila. Palagay ko, kuya, gusto nilang palabasin na may kinalaman si Maki sa pagtangka sa buhay ni Mayor. Tatanga-tanga si Maki at basagulero pero mabait na bata yun. Eh dapat kasi tinapon niya na yung baril. Para hindi siya napagbintangan, di ba? Tama na. Huwag na tayo magsisihan. Isa kailangan na natin mailabas si Kuya kasi kung hindi, baka matuluyan pa yun sa loob o baka dalhin sa city jail. Hindi ko nakakayanin na mawalan pa ng isa pang kuya. Uy, tara! Tanggulay, may pera doon, oh! Uy! Tanggulay, may pera doon! Tanggulay, may pera doon, oh! Tanggulay, may pera! Nanganig na yun. Ano, sundan natin? Tara, tara!
Tanggol, tawag mo daw ako. Jimboy, pumunta ako doon sa pwesto namin. Hanapin mo si Lola Tinding. May bibigay kang pera sa kanya. Jimboy, wag na wag mo sasabihin galing sa akin to, ha? Sige, Tanggol. Sigurado makakarating kay Aling Tinding to. Tanggol, sana tanggapin ni Aling Tinding, no? Sana nga. Tanggol! Ito na sila, Tanggol! Maganda na pera. Umayo pa sa pila, ha? Ilagay ka naman sa Walang magtutulakan, walang sisingit, ha? Tanggol, totoo ba yung sinabi ni Berto at ni Stong? Mamimigay ka daw ng pera. Tutulungan mo daw kami. Hindi lang po basta pera ang ibibigay ko sa inyo. Nandito po ako para tulungan kayong lahat. Ang ibibigay ko sa inyo, oportunidad para lahat tayo maging maayos ang buhay. Tanggol, maraming salamat at di mo kami nakakalimutan. Kahit gumanda na buhay mo. Oh, ganito ang mangyayari, ha? Magbibigay po si Tanggol ng 10,000 kada pamilya para po sa pagkain, sa gamot. Pero po sana po yung 5,000 ang gusto sana ni Tanggol ay gagamitin ninyo para makapagsimula po kayo ng negosyo. Tanggol, ano namang negosyo yung papagawa mo sa amin? Marami naman ho kayong pwedeng gawing negosyo sa halagang 5,000. Pwede ho kayo magsimula sa pagtitinda, gaya ng mga pangmerienda, gaya ng banana queue, kamote queue, sa malamig, balot, at kung ano-ano pang paninda na kailangan ng mga tao dito. Salamat po. Alam nyo, walang imposible sa maliit na halagang yan. Kapag ginusto nyo na maging maayos ang buhay nyo, gagawin nyo ang lahat para kumita ng maayos at mapalago ang puhunan na yan. Pinapangako ko sa inyo, kapag kayo nagsumikap at napalago nyo ang negosyong ibinigay namin sa inyo, pupuntahan ko kayo isa-isa at dodoblihin ko ang puhunan na binigay ko sa inyo para mas lalo pa po natin mapalaki ang mga negosyo nyo. Sama-sama tayo magtutulungan para lahat tayo umayos ang ating buhay. Pero, makinig po, ha? Pero, kapag niloko nyo po kami, babalikan namin kayo, ha? Kaya sana po, tandaan ninyo, wag niyo po kaming lolokohin kasi minsan lang po ang pagkakataon sa buhay natin na may isang tao na nagmalasakit sa atin para tulungan tayong makapagsimula at magkaroon ng magandang buhay, ho? Naintindihan po? Tanggol, huwag kang mag-alala. Ang perang ibibigay mo ay gagamitin namin sa tama para sa aming pamilya. Maraming salamat po. Sana nga po, ang dahil sa perang yan, makatulong ako sa inyo at maging maayos po ang buhay nyo. O sige po, maaari na kayo pumila doon. Magparehistro po kayo kay Oweng at pagkatapos pumila po kayo dito para kunin ang mga pera nyo. Teka, mukhang dito na yung namimigay ng ayuda, oh. Ang haba ng pila, saka mukhang pinipilang nila yung tutulungan nila. Boss, anong meron? Sino yung namimigay ng pera? Si Tanggol. Ba't siya namimigay ng pera? Politiko ba siya? Bumibili ba siya ng boto? Hindi, mabait lang yan. Taga dito sa amin dati yan. Hindi lang makalimot sa pinanggalingan, kaya tumutulong. Kung gusto nyo, pumilaw kayo. Nagbibigay ng ayuda. Ito, 10,000 rin kaya to. Diba sayang? Ilan na? 10,000? Malaki rin yun. Tara, pumila tayo. Eh kahit naman pumila tayo, wala pa yun sa kalahati ng kailangan natin pang piyansa. Eh, paano tayo ngayon? Sasakyan.
Sigurado ako ipagmamayari niya yung lalaki na mimigay ng pera. At sigurado ako mas madami pang naman yan sa loob. Yun yung titirahin natin. Anong plano mo, Apo? Sa kayo na muna yung pumila dito, Lola. Si Tito Nognog yung lookout ko. Kami nang bahala. Tay, dito muna kayo ha. Pasok. Oh, isa-isa lang. Sandali lang. Nakagulo, ha? Lahat tayo, bibigyan ng tulong ni Tanggol. Tay, pinala ko na maayos. Ting, mukhang kukulangin. Bababa lang ako, ha? Sige, ingat ka ron, ha? Wala ka naman na. Tanggol, kukuha muna akong pera sa baba, ah. Sige. Hindi ko pwedeng persahin. Masyadong high-tech din sa sakyan. Ang gagawin natin? Parating, tayo ka. Estong, bantayin niyo maigi sa akin, ha? Sige, Madonna. Kami na bahala dito. Sige. Nakaisip na ako ng paraan paano tayo makapasok. Ano? Sige lang po, pila lang po na maayos. Maraming salamat po. Wala ka naman po. Marites, kahapon pa kita tinatawagan, ha? Kasi kung hindi ko alam, hindi ko nakakala. Diyan ka lang, susunduin kita. Tulungan niyo po kami. Kailangan po namin ng pera pampiyansa ng apo ko. Sabi mo kay Madonna, bigay sila ng 20 mil. Tanggol, ano nangyayari? Nagkakagulo na naman dito. Nagpunta ako dito para tulungan yung mga kalugar natin. Para magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Ano gusto mo? Pasalamadan kita. Madonna, ikaw na bahala dito. Nanggigigil ako eh. Baka mapatulong ko isang tao dito eh. Huwag kang gigil sa masama. Miss, hindi